Matthew chapter 19. Mateo Kabanatang 11. From verse 3, Jesus Christ said about divorce from wife to husband. Mateo Kabanatang 11, talatang 3 ay itinuturo ng ating Panginoon ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa asawa. Verse 4 said that from the beginning, God created male and female. Ang sinabi doon sa versikulo 4 na sa simula pa ay lumalang na siya na at nilalang niya ang lalaki at babae. That's why verse 5, for this reason man shall leave his father and mother and join to his wife. That's why they are become one flesh. Kaya naman sa 5 sinabi niya dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang naman. That's why after marriage they are not two, no longer two, but one flesh. That's why they cannot separate. Ibig sabihin pagkatapos ng kanilang pag-asawa ay hindi na sila magiging dalawa kundi isang naman at hindi na pwedeng paghiwalay. Jesus said about Genesis chapter 2. At hindi ang tinutukoy ni Jesus dito yung Genesis Kabanatang 2. Ephesians chapter 5. Efeso Kabanatang 5. From 30 hanggang 32. Sa 30 hanggang 32. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang naman. Ang iwagang ito ay kadila at tatapos na salita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Now, Apostle Pablo said about Genesis chapter 2 as a true body of Christ church. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang Iglesia na siya katawan ni Kristo. According to King James Version, verse 30, we are members of his body, of his flesh, and of his bones. At ang sabi nga po doon sa 30 sa King James ay tayo mga sangkap ng kanyang laman, sangkap ng kanyang buto. That's why At ang verse, kanyang katawan. verse 31, this reason a man shall leave his father and mother and be joined to wife, two shall become one flesh. At dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang naman. Verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. At ang iwagang ito ay dakila, tatapot sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Matthew chapter 19, Jesus said, relationship husband and wife. But Apostle Pablo, Genesis chapter 2, that is church, head of the church, Jesus Christ and his body. Sa Mateo Kabanatang 11 ang tinutukoy ng ating Panginoon sa iyong relasyon ng mag-asawa. Samantalang si Pablo, pinapaliwanag niya po yung relasyon mismo ng Iglesia at ng pagiging katawan at ang ulo ng Iglesia ay si Kristo. Genesis chapter 2, God created Adam first, and then from Adam, by the Adam's ribs, create his wife Eve. Ipinahayag ng Genesis Kabanatang 2 na unang nilikha ng Diyos si Adan at mula sa kanyang tadyang ay nilikha niya ang babaeng si Eva. Eve, she came from Adam's rib, Adam's body. That's why they are one body. At dahil nga po si Eva ay galing doon sa sariling katawan ni Adan, kaya naman sila iisang katawan. Now Apostle Pablo said, Adam, he was shadow of the Jesus Christ. At ipinapaliwanag ng Apostol Pablo na si Adan ay anino ni Hesus Kristo. God the Father get gifts of the Christ, and then He made us. At kinuha ng Diyos Ama ang tadyang ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan nun ay
lumitaw tayo. That's why 2,000 years ago, God's Son Jesus Christ left from Father and came to us. Kaya nga, 2,000 taon na nakalipas, iniwan ng ating Panginoong Kristo kanyang Ama at siya'y sa atin. And then when he came to us, he was really happy and joy because maybe in our heart said to himself, "You are my flesh and bones." At sa kanyang pagbarito ay naroon ang kanyang kagalakan sapagkat doon niya natanto at sinasabi niya sa atin, ikaw ang laman ng aking laman at buto ng aking buto. Apostle Pablo, he saw from the beginning all the God's works by the Holy Spirit. Ibig sabihin, naintindihan at nakita ni Apostol Pablo ang lahat ng mga bagay na nangyari sa simula pa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. He understand what is God's dream. That is church body of Christ. At nakita niya yung pinapangarap ng Diyos mismo at iyon ay ang katawan ni Kristo, ang Iglesia. But church is not one member. All the congregation, all the members, that is church. Pero ang Iglesia hindi binubuo lamang ng isang sangka, kundi ang Iglesia ay binubuo ng iba't ibang sangka na marami sa loob ng Iglesia. But it is important if all the church member divided, not become unity, one body is not body of Christ. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, dapat natin maunawaan, kung ang Iglesia ay magkakaroon ng pagkakabahagi, hindi ito magiging isa at hindi pwede maging katawan ni Kristo. You understand the book of the Ephesians explain about churches, the theory of the church. At mula doon sa aklat ng Efeso, tinuturo niya po kung anong teorya at pagkaunawa sa tinatawag na Iglesia. Now all we are members of the church. We belong to church even though pastor, di ba? Bawat sa po sa atin ay kabilang at sangkap ng isang Iglesia, maging ang mga pastor. That's why this time, first we have to understand what is church, and then we have to make true part of Christ church. Kaya naman kailangan natin maintindihan ano ibig sabihin ng Iglesia at magsumikap tayo maging sangkap ng isang katawan. Of course, this time also saying, if we are not overcome our old man, not die old man on the cross, we cannot be church part of Christ. At ganoon din naman, kung tayo po ay hindi tayo magiging matagumpay laban sa ating lumang pagkatao, hindi tayo maaaring maging sangkap ng iisang katawan. Because we have all different character, all different background of our life. Bawat sa atin ay may iba't ibang klase ng pag-ugali at iba't ibang klase ng pinagmulan. That's why if not die old man cannot be joined together, unity, one unity. Kaya naman kung hindi mamamatay ang ating lumang pagkatao, malabo po na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ephesians chapter 1, you see verse 1. Efeso, kabanatang 1. 3 and 4 said, diba, from in the beginning, before creation of the world, God chose us in Father's love, also in Christ. As sinabi sa talatang 3 na purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo sapagkat sa pasimula pa ay pinagpala niya na tayo ng Espiritong sankalangitan kay Kristo. And then, verse 5, having predestined us to be adopted as son by Jesus Christ. Na tayo tinalaga niyang una pa sa pagkakupkop na tulad sa mga anak And sa then, pamagitan ng Kristo. verse 7, in Christ we have redemption through His blood of Jesus Christ, and forgiveness of sin according to His grace. Asa 7 na sa Kanya mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. I think almost Christians, we understand blood of Jesus and believe. Kaya naman, karamihan naman talaga mga Kristiano ay patuloy na naunawa mabuti ang tungkol sa dugo ni Kristo at ito'y pinapanaligan. But like verse 10, not understand. Okay, altogether, verse 10. Pero sabay-sabay po natin babasahin ang versikulo 10, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo
ang mga bagay na nasa sa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya sinasabi ko. God wants to might gather together in one. All things in Christ, was who are in heaven, who are in us, also in Him. Kung paano ninanais ng Diyos sa tayo tipunin lahat ng bagay para kay Kristo, lahat ng mga nangasa sa kalangitan o nasa ibabaw ng lupa. Now, verse 10 says about church, 가족, church. At ang tinutukoy ng versikulo 10 ay ang iglesia. Jesus Christ found the cornerstone or foundation of the church. Tandaan po natin na si Kristo ang tinatawag na panulukang bato ng iglesia. And then that's why in Christ Jesus, He want to gather together in one, which are in heaven, which are on us and in Him. Kaya nga sa pamamagitan ng Kristo ay nais ng Diyos na tipunin ang lahat ng bagay, hindi lamang sa mga bagay na nasa sangkalangitan, kundi mga bagay din nasa sa lupa. Which are in heaven, of course, God Himself. Pag sinabi pong sangkalangitan, ang tinutukoy dito ay ang Diyos mismo. Which are on us, church, body of the church. At pagdating sa sangkalupaan, ang tinutukoy dito ay ang iglesia. In Him, that is Holy Spirit, because Holy Spirit is in God. At yung sa Kanya ay tumutukoy naman sa Banal na Espiritu Santo sapagkat maging ang Banal na Espiritu Santo ay Diyos. That's why you can understand in Christ Jesus, Trinity God want to be one, gather together. Like one family in Christ Jesus. Ibig sabihin sa pamagitan ng Kristo, itong tatlong person ng Diyos ay nais niyang tipunin ng lahat para po kay sa katawan ni Kristo bilang isang pamilya. With us, diba, Trinity God and kasama with us become one family. Ibig sabihin kasama natin at kasama ni Kristo ay bumubuo o nabubuo ang isang pamilya. Now we have all different family in the house. Bawat sa po sa atin ay may kanya-kanyang pamilya sa ating mga tahanan. Only just one family, they stay in the one house. At pag sinabing isang pamilya, nakatira ito sa isang tahanan. Same, God wants to make one family. This is not theory. This is not only believing. Truly, God wants to make one family. At yan din ang hangarin ng Diyos na nais niya po na makabuo ng isang pamilya. At hindi ito isang teorya, kundi ito isang tunay na layunin ng Diyos. God is Spirit, He's Almighty God, but He want to accept us as a son in Christ. Ang Diyos ay Espiritu at isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero nais niyang tagapin tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. But many sons become one unity, one body, one family in Christ Jesus, and then will accept as His sons. Pero bagamat maraming mga anak, pero hinahangad po ng ating Diyos na magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Jesucristo upang matanggap sila bilang kanyang mga anak. And then verse 12, okay, sabay-sabay po. 12, upang tayo maging kapurihan ng kanyang kalulatian, tayo na nagsiyasa ng una kay Kristo. You see other verse, like as verse 6, diba? You want to be fresh of His glory, of His grace, Sa ibang through His predestination. Sa ibang salin po ay sinasabi doon na nais ng Diyos na tayo maging kapurihan ng kanyang kalulatian sa pamamagitan ng kanyang unang paghirang sa atin. But verse 12 is different. You first trust in Christ should be to the praise of His glory. Pero dito sa 12, sinabi niya tayong nangagsiasa ng una kay Kristo ay kailangan maging kapurihan ng kanyang kalulatian. God created us for His glory. Ibig sabihin tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kalulatian. That's why you can really understand in the heaven will be glorified in Christ. Kaya naman maunawa natin mabuti na maging sa kalangitan, tayo po ay luluwalhatiin din We katulad can change kay Kristo. praise. We can change flower.
God wants to make us, bless us to be the flowers of His glory. Ibig sabihin, yung kapurihan ay pwede po nating palitan ng salitang bulaklak na kung saan tayo magiging bulaklak ng kanyang kalulatian dahil kay Kristo. Yeah, God created us from the dust, but He gave to us, like I said, Spirit of Christ. Na tayo nilikha ng Diyos mula sa mga alamok, pero gusto niya po tayong bigyan at pagkalooban ng Espiritu ni Kristo. Yeah, it is Ephesians chapter 5, diba? God created us through the lips of Jesus Christ. At yan din ang binabanggit doon sa Efeso Kabanatang 5 na tayo nalikha sa pamamagitan ng tadyang ni Yeah, Kristo. from first time, God created us as God's Son and as a body of Christ. Sa simula pa lamang tayo nilikha ng Diyos para maging sangkap ng kanyang katawan at maging kaisa sa kanyang mga anak. Yeah, you know, it is Lucas in the book. There's two sons under one father. Sa Lucas po ay meron tinatawag na dalawang anak ng isang ama. That is Lucas chapter 15. Yes, Pastor. 15. Verse 11. Lucas chapter 15. One day, second son said to father, "Father, please give me my share." And then he went to abroad. Sa Lucas 15 po ay merong isang doon na tatay na merong dalawang anak at yung busong anak ay kinuha niya yung kanyang mana upang ito'y manirahan sa ibang lugar. And just spend all the money with wildlife. At matapos nga po na magbugol niya po lahat ng kanyang salapi sa pamamagitan ng mga babae na kanyang nakasama. Yeah, wildlife, diba? Like I said, better life. At siguro masasabi po natin na yung kanya naging buhay parang buhay sa sanlibutan. That's why after he spent all the money, he hired, the baboy place. At pagkatapos na mawala na po ang lahat ng kanyang tinatangkilik, ay namasukan siya bilang tagapangalaga ng baboy. Yeah, so much hungry, but they are not give to him food. That's why he tried to eat baboy food. Kaya naman sa kanya pong kahirapan ay nang mawalan po siya ng mga tinatangkilik, ay wala siya na kumakain at halos nakikipagkagawan siya doon sa pagkain mismo ng baboy. And then one day he nearly repent. This many food in my father's house. Let's go back to father and ask him forgiveness. And then I'll be his servant. At isang araw nga po ay napagtanto niya sa kanyang buhay na siya po ay kailangan ng bumalik sa bahay ng kanyang ama sapagkat siya ay nagkasala mula sa ama at ituturing na lamang siya nito na isang alipin. Yeah, but father's love is not changed. That's why every day he went up the hill and then waiting his second come back to home. Pero dahil nga po hindi nagbabago ang pag-ibig ng ama sa kanya, kaya naman ang ginagawa nito araw-araw siya tumatayo doon sa tuktok ng isang burol upang tanawin kung bumabalik na ang kanyang anak. When he saw his son run to him and then hugging, kiss, really, he was happy. At nang makita niya ang kanyang anak na bumabalik, ito'y kanyang niyakap at hinagkan at naroon yung kanyang kagalakan. And then he called servant and then give to him sandal, new dress, even though rings by rings. At agad niyang pinatawag ang kanyang mga alipin at pinasuotan siya ng kasuotan at binigyan din siya ng tinatawag na singsing. And then, like he said to servant to kill the Kalabao and then make a party, big party, invite all the people and joy, happy. At maaari nga po na nagpatay ang kanyang ama ng hayop o maaaring baka. At sinabi niya magkaroon tayo ng kasiyahan, pagsasaya. But how about first son? Pero paano po yung tinatawag na panganay? When he come back to home, he saw
there's his brother, and then there's party, di ba? Party, they're all. Sa pababalik niya sa kanilang tahanan, ay nakita niya po na nagkakaroon ng kasiyahan sapagkat naroon ang kanyang bunsong kapatid. That's why verse 27, he asked one servant, what happened? The servant said, your brother come back home, and then your father killed the flattered chap, and then there's party. At doon sa 26-27 ay nagtanong siya sa isang alipin kung ano ang nangyayari. At sinabi ng alipin sa kanya, dumating ang iyong kapatid at tinatay ng iyong ama ang tinatabang buya. Yeah, but verse 28 was angry, di ba? Angry. The old man came up and angry and don't like into the house. At doon sa 28, ay nagmanifesto ang kanyang lumang pagkatao. Siya'y nag-alit at lumabas ang kanyang ama. Yeah, but how about 29? He said to father, I did not separate from you until now. I served you with all my mind. But until now you did not give to me even though one small goat, young goat. Sa 29, narito maraming taon na kita'y pinaglilingkuran at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Kailanman hindi mo ako binigyan kahit kailanman ng isang maliit na kambing. It's true, di ba? That is ourself, because that is our old man. Pero tandaan po natin, ito ay totoo sapagkat ito'y tumutukoy sa ating lumang pagkatao. Yeah. Second son, when staying abroad, after you hold the possessions, money and possessions, at that time, he understand old man, di ba? Old man, truly depend and come back to home. Sapagkat habang nananatili yung kanyang bunsong kapatid doon sa ibang lugar, ay napagtanto ng batang ito yung kanyang lumang pagkatao at kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya po siya nanubalik. But first son, angry to his brother and father because I did not separate from my father, and then my father did not give to me even the small young goat for with my friends. Samantalang pagdating doon sa panganay, siya nagalit doon sa nangyari sapagkat bagamat ito'y naglingkod at hindi umalis sa city o sa piling ng kanyang ama, ay hindi nito binigyan siya ng kahit isang kambing na maliit. Where's mind of the person? Nasaan po yung kaisipan ng panganay? Same. His mind is only father's possessions. Ang kanyang kaisipan ay nandoon lamang sa pag-aari ng kanyang ama. What is this blessing? Only small young goat, young goat. Nasapat na po sa kanyang isang pagpapala ng isang maliit na kambing. Yeah, same today, God created all things for us, and then He called us as the heir of all. Tandaan po natin na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at tayo pahiliran niya bilang tagapagmana ng lahat. Yeah, God said, even though you will be like flowers, the praise of glory of God in heaven, you will be glorified in heaven. At ang sabi doon na kayo'y magbimisto ng kapurihan ng kanyang kalulatian o bulaklak ng kanyang kalulatian at ikaw ay mararangalan doon sa kalangitan. But we have no mind about God the Father's mind is wrong. Pero hindi natin iniisip yung kaisipan ng ating Ama tungkol sa kanyang pag-ibig. On just you have to say to God, God, please give me my share. I like my life. Ang iniisip lang natin ay yung ating magiging bahagi, kaya gusto natin hingin yung ating bahagi, yung ating buhay sa Diyos. Yeah, but thanks God, because second son, finally, he killed his old self, old man, and then come back to father. Pero salamat sa Diyos sapagkat doon sa buhay ng bunso ay nakuha niyang patayin yung kanyang lumang pagkatao at hanggang sa naisipan niyang manumbalik sa Diyos. But problem is first son still his mind about father's possessions, even though one small young goat. Kung ang tunay po na malaking problema ay ang panganay sapagkat ang hinahangad niya ay yung pag-aari ng kanyang ama. Kaya naman hinihingi niya sana na kahit isang maliit na kambing. Yeah. God wants to give to us all things. But today, almost Christian, we asking to God only small goat, blessing small goat. Ibig sabihin, ang hinahangad niya po ang lahat ng mga bagay pero ang hinihingi niya po isang maliit lamang na kambing katulad natin. It's true, diba? It is our life. Ito ang ating buhay mismo. That's why all the time we are looking for
God's blessing, blessing, blessing. Kaya naman lagi tayo naghahanap ng mga pagpapala galing sa Diyos. It is same like as also here they go all the time looking for food. Same. Parang That yung is our life. mga aso na nakikita natin lagi naghahanap ng pagkain. Iyan ang ating buhay. Yeah, when you're reading Old Testament Bible, can you understand the Israel people? Kapag nagbabasa po tayo ng lumang tipan, naiintindihan po ba natin yung naging buhay ng mga Israelita? Yeah, they saw signs and wonders from the Egypt. Nakita po nila yung mga tanda at kababalaghan nang sila po'y nakatira sa Ehipto. They eat manna from heaven. Dahil sila po'y kumain ng mana na galing sa kalangitan. And they drink living water, the Lord Jesus Christ. Nakainom sila ng tubig na nagbibigay buhay mula doon sa malaking bato na Yeah, Hesus but Kristo. again, they complain to God and then destroy. Pero paulit-ulit sila nagre-reklamo sa Diyos at sinisira nila yung kanilang relasyon. It is their right. After die, and then after few months or few days, again they complain to God and patay. At iyon ang naging kanilang naging relasyon sa Diyos. Maaring namamatay pansamantala, pero babalik po sa dati at muling mamamatay. Even though when we read in the Bible, there's something angry to them, diba? Angry. You cannot understand why. Kaya nga po kahit na nagbabasa lamang tayo ng Biblia, ay nagkakaroon tayo ng hinanakit sa kanila. Bakit nila ginagawa ang mga bagay nila? Yeah, you know, you are more bad than the Israel people. Pero tandaan natin na mas masama tayo kaysa sa mga Israelita. But just you are not in the same situation, not in the desert. That's why we said maybe I not do like that. Maaari nga po na hindi tayo nasa sitwasyon na katulad ng pamumuhay nila sa ilang. Kaya sa sinasabi natin hindi natin ito magagawa. Yeah. But if you are staying in the desert, same situation of the Israel, you will against to God more than. Pero alam natin na kung ang ating magiging kalagayan ay katulad po ng kalagayan ng mga salita na habang sila'y naninirahan sa ilang, baka masahol pa ang gawin nating pagreklamo. People, when I reading the Bible, I angry to them. Why? You are foolish. But today, I understand. It is me. It's me. Sapagkat habang binabasa ko nga ang Biblia ay nagkakaroon ako ng hinanakit sa mga salita. Bakit nga ba ginagawa niyo ang mga bagay na yan? Pero naunawaan ko mabuti na ang tinutukoy dito ay ako. Yeah, people, I also like a person asking to God only just helping, blessing. But thanks God, today I become second son, repent and come back to God. Na naihalin tulad ko yung aking sarili bilang isang panganay doon sa mga anak na kung saan walang ibang hinahanap kundi ang pagpapala na ibibigay sa akin ng aking ama. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa ngayon ako'y nagbistulang parang yung bunso. Yeah, because now this time I can understand how much evil want my old self. Sapagkat naunawa ko mabuti kung gaano kasama yung aking lumang pagkatao. Yeah, you know, now we worship to God. But Jesus said, all the worshippers must have to worship to God in the truth and spirit. Tayo pong lahat ay nagsisamba sa Diyos, pero sinabi mismo ng aking Panginoon, kung tayo sasamba sa Kanya, tayo dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at Yeah. katotohanan. Who is the truth? Jesus Christ. At sino ang katotohanan? Iyon Yes. si Yesu Kristo. God the Father asking to us, you have to worship to me in Christ Jesus by the Holy Spirit. Hinihiling niya sa atin na tayo mananamba sa Kanya sa pamagitan ng Kristo Jesus sa tulong ng banal na Espiritu You Santo. know, we cannot worship to God by ourselves. Pero tandaan natin, kahit na gusto nating manambahan, hindi natin kaya manambahan ng ating sarili. Yeah, God cannot accept our worship service because He's holy God. At hindi kayang tanggapin ng Diyos ang lahat ng mga pananambahan na ating ihain sa Kanya sapagkat siya isang banal na Diyos. Yeah, that's why Joshua chapter 24, they said, we can serve to God, we can worship to God. But Joshua said, no, you cannot worship to God. Kaya naman sa Josue, Kabanatang 24, gusto niyo maglingkod sa Diyos, pero hindi niyo kaya maglingkod sa Diyos. We have to nearly understand, only in Christ, diba? In Christ, Jesus, we can come to God and worship to Him. Kaya nga, maunawa natin mabuti na lahat ng bagay na gagawin natin ay dahil lamang kay Kristo, kaya tayo makapanambahan sa Diyos. God wants to accept our worship, us, only in Christ Jesus. Na tayo tatanggapin ng Diyos kung tayo na kay Kristo lamang. Yeah, because God is not man. Like I said, we are man. We understand it, but even though after we saw something problem with the brother, no, it just okay, understand. Dahil ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Tayong mga tao, kapag ka nagkasala o nagkulang sa atin ng ating mga kapatid, para sabihin natin, sige, huwag mo nang intindihin at huwag mo nang isipin yun. But how about
with same mind, same problem of sin, come to God and try to worship Him, God will kill to us. Kaya naman kung yung kasalanan na iyon na katulad ng ginawa noong mga taong iyon na nagkasala sa Diyos at gagawin natin ngayon at lalapit tayo upang manamba, baka tayo patay. That's why the most high priest into the most holy place once a year, diba? But if he has seen this problem, he was killed in the most holy place. Kaya naman, di ba, sinabi ng Biblia na isang dakilang saserdote ay pumapasok ng isang beses lamang sa dakong kabanal-banalan. Pero kapag ka ang dakilang saserdote na yun ay may kasalanan, mamamatay na. That's why when into the most holy place, just rope, diba? If died, took away, to get his body, dead body. Iyan ang dahilan kapag pumapasok ang dakilang saserdote sa dakong kabanal-banalan, ay meron siyang tali sa kanyang paanan upang kapag siya'y namatay, ihilahin Yeah, siya in palabas. the book of the Apostle John, all the place, all the time, he said, only in Christ Jesus, in Christ, all the, you see, in Christ, how many, all the place, di ba? Kaya nga po makikita natin at mababasa po sa aklat ni Juan na wala siyang ibang sinasabi kundi lahat ay kay Kristo. Yeah. Dahil kay Kristo. Yes, Para kay Kristo. especially you see now, Ephesians chapter 1, in Christ Jesus, in Christ Jesus, in Christ Jesus. God will accept us as a son in Christ Jesus. At ganda dito sa Efeso, na paulit-ulit na binabanggit na sa pamamagitan lamang ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, doon lamang tayo tatanggapin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Yeah, God said to us, don't come to me by yourself. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ng Diyos ngayon na huwag kayong lalapit sa akin sa pamamagitan ng iyong sarili. Yeah, like it's Old Testament time, if we try to come to God by self, God will kill us. At kaya doon sa lumang tipan, na kapag ka tayo'y gumaya sa kanila, lumapit tayo sa ating sarili, papatayin tayo ng Yeah, Diyos. but today is a different time, the time of the grace. That's why even though we have some problem, come to God, God not kill us. Pero Just sa, waiting, just waiting. pero sa kasalukuyan, tayo ay nasa ilalim ng panahon ng biyaya. Kaya naman kahit na tayo nagkakasala at lumalapit sa Diyos, hindi tayo pinapatay ng Diyos sapagkat mayroong panahon ng katulad. Yeah, God is really holy. He's jealous God. That's why He can accept only His Son, Christ Jesus. Ang Diyos ay napakabanal at ang tanging tatanggapin lamang po niya ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo. That's why when we are in Christ Jesus, God will accept us. Kaya naman kung tayo mananatili kay Jesus Cristo, tatanggapin tayo ng Diyos. Try to remind, one more time, how about Abel's worship service? He worshiped God in Christ Jesus. That's why God accepted his worship service. Alalahanin po natin yung ginawang hain ni Abel sa sa Diyos na dahil siya po ay naghain ng isang hain sa pamamagitan ng Kristo, tinanggap siya ng Diyos. But how about Cain? He worshiped God by self, through on things, through on neighbor, on neighbor. Samantalang si Cain, ang kanyang hinandog sa Diyos, ay ayon sa kanyang kakayanan, ayon sa kanyang nagawa. That's why God cannot accept his worship service. Kaya naman hindi kayang tanggapin ng Diyos ang kanyang pananamba. Today we have to also understand in our worship service, we have to worship to God in Christ Jesus by the Holy Spirit. That is worship service. Yan din ang dapat natin gawin kapag tayo nagkakaroon ng pananambahan, na ang ating pananambahan ay tatanggapin lamang ng Diyos kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ni Jesus Yeah, Cristo. there's no one like this one, even though I'm in the world. Walang matuwid, wala kahit sa sanlibutan. There is no good in our mind, in our body. At wala rin sino man sa atin na nagtataglay ng kabutihan sa ating katawan o sa ating puso. Yeah, only God is good. That's why we can come to God only in Christ Jesus. Ang Diyos lamang ang mabuti, kaya naman pwede tayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan lamang ni Jesus Cristo. How can stay in Christ Jesus? After kill our old man. Paano tayo makakapanatili sa pamamagitan ni Jesus Cristo kapag napatay na po natin ang ating lumang pagkatao? Usually, total, we cannot kill our old man, diba? Because still we have mind in our heart. Ang totoo, hindi natin kayang lubusang patayin ang ating lumang pagkatao sapagkat tagay natin ang kaisipan ganito. That's why Jesus said, just deny your old man. Old man. Kaya naman sinasabi lang po ng ating Panginoon Kristo sa atin na itanggi natin ang ating lumang pagkatao. When you saw the old man in your heart, just deny. That is not you. That is from the devil. Deny and then take cross and follow me. Ibig sabihin, kapag lumilitaw sa atin yung ating lumang pagkatao, kailangan natin itong itanggihan at sabihin natin, hindi ikaw yan. Yan ang iyong lumang pagkatao. But many Christians, they don't like follow Jesus Christ because they love money. Pero maraming Kristiyanong ayaw sumunod sa ating Panginoon Kristo sapagkat mahal nila ang salita. One young man, Jesus said,
You sell your possession, all the possession, give it to the poor and follow me, but he did not follow me. Isang lalaki nga po ang sinabihan ng Panginoon na humayo ka at pagbili mo ang iyong kayamanan at ipamigay sa mga tukha, pero ayaw niyang sumunod. Yeah, because in his mind, his possession is important more than Jesus Christ. Sapagkat sa kanyang kaisipan, mas mahalaga po ang kanyang kayamanan kaysa kay Kristo. Yeah, that's why Jesus said to that the rich man is very hard into the almost impossible into the God's kingdom, like as the camel into the ears of the needy. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus na mahirap mapabilang ang mga mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Mas madali pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng kari. Okay, Jesus said about sell your possession, hold your possession. What is possession? Ang utos ng ating Panginoon ay ipagbili ang lahat ng iyong kayamanan. Ano ba talaga yung kayamanan natin? That is our old man, old man. Ito'y tumutukoy sa ating lumang pagkatao. Yeah? Because that is our self, diba? Old sell, give up, deny. That is you must sold out your old possession. That is means. Sapagkat ang totoo, yung ating lumang pagkatao ay ang ating sarili. Kaya naman sinasabi ng ating Panginoon Jesus na kailangan tanggihan natin yung ating lumang pagkatao o alisin natin yung lumang pagkatao. You see, Matthew chapter 13. If you find treasure, sold your old possession, you'll buy it. If you find good pearls, diba? You'll sell all the possession, you'll buy it. Sabi nga po ito sa Mateo Kabanatang 13, kung ikaw ay nakasumpong na malaking kayamanan, di ba tuwi ka at ipagbibili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik upang mabili mo yung lugar na yun na kung saan naroon ang kayamanan? How about? But almost people, they have no money, they cannot sell their possession, they have no good house, they cannot make money for the treasure, diba? Buy treasure. Pero sa kasalukuyan, alam naman po natin na hindi ganun kadali ang mga bagay nito sapagkat hindi naman lahat ng tao ay mayroong mga kayamanan kasi nga ang mga tao ngayon wala bahay nga, wala po sila. Sold out whole your possession means our own self, sell it. And then you can buy true treasure, Jesus Christ. Ibig sabihin nga po nito, yung tinutukoy po na ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan ay tumutukoy sa ating sarili at kapag naipagbili na po natin, ang susunod natin bibilin ay si Jesus Christ. Who is true treasure and the precious, like I said, pearls is Jesus Christ. Tandaan natin kung sino si Yesu Cristo po yung tinutukoy na pinakamalaga na kayamanan para sa atin. Can you buy Jesus Christ by your money? Kaya ba natin bayaran sa Yesu Cristo sa pamagitan ng ating mga Even though you sold to our whole your possession, your house, can you buy Jesus Christ? Sa tingin po ba natin, kapag naipagbili natin ang lahat ng kayamanan natin kasama ng ating mga tahanan, ay pwede na natin bilhin si Yesu Cristo? How about Bill Gates? Other rich men, can they buy Jesus Christ through his all the possession? Katulad ni Bill Gates na pinakamayaman sa lahat, dahil ba sa yaman niya, pwede niya nang bilhin si Yesu Cristo? No, Jesus said they cannot enter the kingdom of God. It's impossible. Sinabi doon na mahirapan siya makapabilang sa pagnagaharian ng Diyos. Yeah, only sold out, give up, deny the old man, and we can get true treasure, Jesus Christ. Ibig sabihin na ipagbili, kailangan mo itong tanggihan, kailangan mo itong alisin upang mapatuloy mong makamtan si Yesu Cristo. Yeah, I'm sorry, but after I deny myself, God let me open the Bible. Alam niyo po ba na matapos ko itanggi ang aking sarili, doon ko pala akong nabuksan ang aking Biblia. Yeah, because through the Bible you can understand, but God purposely hide His security in the Bible. Sa pamamagitan ng Biblia ay maunawaan natin mabuti na ang Diyos mismo ay sinasadya niyang itago yung kanyang lihim. Yeah, through Isaiah, God said, but they want to see, hearing the gospel cross, but God let them cross eyes and then the ears. Sa aklat po ng Isaias, kahit na mga taong ito'y nagnanais po na marinig at makita ang mabuting balita, ang Diyos mismo ang nagsara ng kanyang paninig at mga paningin. They cannot see, they cannot hear Him until they sold out their all possession, our own self. At hindi nila maririnig at hindi nila makikita yung ebanghelyo yun, maliban na lamang na ipagbili nila lahat ng kanilang tinatangkilik. Yeah, Jesus said, don't try to give to pig treasures.
treasures. Si Jesus mismo ang nagsabi na huwag niyo ibibigay ang iyong kayamanan, mga perlas sa mga baboy. Yeah, because thieves they destroy these treasures. Sapagkat sisirain lamang ng mga baboy na yan ang inyong perlas. Yeah, today almost Christians same situation. They are very dirty. They are still strongly. They have own self, but only Jesus. They asking Jesus as blessing. At yan ang kalalagayan ngayon ng maraming mananampalataya, maraming mga Kristiyano na sila'y nagpapakarumi at ang tanging hinihiling lamang nila sa Diyos ay ang pagpapala. Yeah, they don't like deny oneself. They don't like follow Jesus Christ. Just you have to get eternal life. Please come, Jesus. Ayaw po nila ang tanggihan ng kailang lumang pagkatao at ang ninanais lamang po nila ay lumapit sa kanila si Yesu Kristo at bigyan sila ng buhay na malagalgan. Like the same baboy, di ba? Baboy, they asking all the time. They are asking food. Para mga baboy, di ba kapag lumalapit tayo sa mga baboy, wala silang ibang hiningi sa atin kundi. But you try to give to them good food, but they are not. Even they destroy even the what's that container of the food. Kaya naman di ba, kahit naman kung bibigyan natin ng baboy ng pinakamasarap na pagkain, maging yung pinaglalagyan ng pagkain, sinisira nila. If you deny your own self, not kill old man, you cannot get true treasure Jesus Christ. Kaya kung hindi po natin tatagyan ng ating mga sarili at papatayin ang ating lumang pagkatao, hindi natin matatanggap yung kayamanan ng Jesus Yeah, Christ. you see, some person they gift of the Holy Spirit and they can see something, they can prophesy, receiving some gift of the Holy Spirit. Tingnan natin yung ibang mga mananampalataya na sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay tinanggap nila mga kaloob nito. Kaya mas sila nakakapagpahayag at nakakikita ng mga pangitain. But they did not keep their own self. Only just through so much fasting and prayer, they receive gift of the Holy Spirit. Pero hindi ito nagmumula dahil lamang sa pagtanggi o paglimot sa kanilang mga sarili, kundi ito'y dahil sa kanilang lubos na pananalangin at pag-ayon. Yeah, you know, after what happened, they almost that kind of workers, they arrogant. They separate from God. Pero alam niyo po ba kung anong mangyayari sa mga mananampalatayang iyon na tumatanggap ng mga kaloob dahil sa ganong klase ng pagkakataon, sila po'y magiging mayamang pagdating. Yeah, step by step, they come to God's position. They want to only sit on the high position. At unti-unti ay kinukuha at ninanakaw na nila yung posisyon na para lamang sa Diyos. That's why they want to be called bishop or what's that? Other doctors. Oh my Kaya God. naman di ba, mas nais po nila na tawagin sila mga bishop, They- doktor. Yeah, even though some pastors, they preparing some very beautiful dress and then like a pope. Kaya di ba may mga pastor at mga pastora na naghahanda po sila ng mga mahabang kasuotan ngayon na para na pong kasuotan ng mga papa. Yeah, and Nakakalimutan. then they said, "I am true servant of God. You have to follow to me." At sinasabi nila na ako ang tunay na lingkod ng Diyos, kaya sumunod kayo sa akin. There's no salvation. Wala po silang kaligtasan. That's why Jesus said, even though in the last time, some believers said to me, I cast out demons in your name, heal the sick in your name, I prophesied in your name, please open the gate. But Jesus, I never knew you all from evil doers. Kaya sinabi at ikinuwento ng ating Panginoon Jesus na meron darating pagdating ng araw. Panginoon, kami rin ay nangaral ng iyong mga salita. Nagpalayas ka namin ng demonyo at nagpagaling ng may karamdaman sa iyong pangalan. Pero sasagutin sila ng Panginoon sasabihin, hindi ko kayo nakikilala, kayo mapagawa ng masama. They receive, give the Holy Spirit, that's why they can speak, prophesy, and then even the sick and cast out demons. Sila po ay tunay na nakatanggap ng mga kaloob ng banal na Espiritu Santo kaya sila ay nakakapagpahayag at nakakagawa ng mga tanda at kababalaghan. Yeah, there's no life in the gift of the Holy Spirit. Pero tandaan natin, walang taglay na buhay ang kaloob ng banal na Espiritu. Where's the life? The fruit of the Holy Spirit. Nasaan po yung tinatawag na buhay? Nasa bunga ng banal na Espiritu. Yeah, because we can get Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit when our old man died and Jesus Christ live in us. By the characteristics of Jesus Christ, we can get fruit of the Holy Spirit. Sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu Santo, matatanggap lang natin kung mamamatay ang ating lumang pagkatao. Doon pa lamang ipagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo ang makaloob na iyon. Let's see ourselves. Do you have fruit of the Holy Spirit? Sa tingin niyo po ba, taglay na natin ang bunga ng Espiritu Santo? Because in the last day, God will check our fruits.
Sapagkat sa huling araw ay sisiyasatin ng Diyos ang ating mga buhay. It's not say about how many members, but how many to the preach the gospel and how many members in the church. It's not. At ito hindi tumutukoy sa bilang o ilan ang miyembro sa loob ng iglesia. Yeah, only God will ask us fruit of righteousness, fruit of the Holy Spirit. At ang hahanapin sa atin ay ang bunga ng katwiran at ang bunga ng banal na Espiritu. Only we can get fruit of righteousness in Christ Jesus. At mararanasan lamang natin ang bunga ng katwiran sa pamagitan ni Jesus Cristo. Fruit of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, we can make fruit in Jesus Christ. Sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ay mararanasan lamang po na basa sa atin sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Yeah, you are nearly so much separate from the Bible, Kaya nga from po, God's will. mapapansin natin kung paano tayo po nahihiwalay na sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. That's why I said to myself, you are blind man until now you are blind man. Kaya sinabi ko sa aking sarili, nananatili kang bulag. Until now you guide your members as a blind man. That's why many members already fall to the water and die. At hanggang sa kasalukuyan, ikaw ay bulag na katag-aakay ng iyong mga membro, kaya marami mga membro mo ang napahamak. That's why when I see the problem of our members, I really depend because that is my problem. Kaya kapag nakakita ko ng problema sa aking mga membro, ako'y nagsisisi sapagkat yung problema nila, yun ay galing sa akin. Yeah, because our members' problems, that is my fruit, diba? My fruit also pass on my fruits. Kaya po, masasabi ko na kung ano man ang nagiging problema ng mga membro ay bunga ko at bunga ni Pastor. Yeah, that's why when I see the problem of our members, I personally depend. Yan ang dahilan kapag nakikita ko ang problema ng mga membro, ako'y nagsisisi. Yeah. Even though church is one body, diba? One body, one family. Ang iglesia ay isang katawan, isang pamilya. Yeah, one member's sin or problems, that is all our problems or sin. Kaya kahit na po isa lang ang nagkasala sa atin sa loob ng iglesia, lahat yun ay kasalanan natin, lahat yun ay problema. How about husband and wife? They are one family, one body. If there's problem of the wife, husband not go out and shouting. At katulad din po yan ng isang mag-asawa, kapag may problema siya doon sa kanyang asawang babae, hindi po yung lalabas at ipamamalitan niya yung problema sa kanyang Only asawa. just most remind hugging wife and then asking just come back. At ang ginagawa na lamang po niya ay doon sa mahabaging puso niya, ay maaaring yakapin niya ito at humingi ng kapatawaran at papanambalikin ulit sa tahanan. Now, Apostle Pablo said, church is same husband and wife, one family. Si Pablo po mismo ay pinapaliwanag niya ng isang tahanan katulad ng mag-asawa ay inilalarawan bilang kay Kristo at sa iglesia. He said, Jesus Christ, the head of the church, we are all his body. Na si Kristo mismo ang ulo ng iglesia at tayo po isang kapwa ng katawan. From the beginning, God created us as his body, one body, we cannot separate. Ibig sabihin sa umpisa pa lamang, nilikha niya po tayo para maging bahagi ng kanyang katawan kaya hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. That's why God said to Adam and Eva, if you eat this fruit, you surely die. Means, if you eat this fruit, Christ will surely die. Kaya po, nung sinabi po doon na kay Eva at Adan na kung kakanin niyo ang bunga nito, tiyak na kayo mamamatay. Ang ibig sabihin po noon, kung kakanin niyo ang bunga ng punong ito, tiyak na si Kristo ay mamamatay. Yeah, you see, Eve, wife of the Adam, Eve first eat the fruit, eat fruit. Ang unang kumain po noong bunga ay ang asawa ni Adan na si Eva. At that time, there was no Adam, maybe the other place. But Eve eat the fruit by the devil. At dahil nga po hindi sila magkasama, maaaring magkahiwalay sila noon at nasa ibang lugar si Adan. Kaya naman nakain ni Eva yung ipinagbabawal na bunga kasama ng diablo. After he come back to home, he saw wife. Already she eat the fruit. At pagbabalik niya po mula doon sa kanilang kinaroroonan, ay nakita niya nga po na yung kanyang asawa ay kumain ng ipinagbabawal na bunga. And then wife get the fruit and give to Adam. Eat, you eat. At pagkatapos mo ay kumuha ng bunga rin yung kanyang asawang si Eva, ibinigay sa kanya at sabi niya, kainin mo ito. At that time, Adam can say to Eve, I don't like it, I like it. Do you think can? Sabihin niyo po ba na pwedeng tumanggi si Adan na sinasabi niya, kahit na pilitin mo akong kumain yan, hindi ka kakain. He cannot, because one body, already his wife died, after he died. Also,
Adam must die together with wife. Hindi po siya one body. pwede tumanggi sapagkat sila'y mag-asawa. Kaya kung namatay ang kanyang asawa, kailangan niya na rin mamatay. Same, God created us by the deeds of Jesus Christ. That's why when we eat the fruit in the Adam garden, at that time already Christ died. Ganon din naman sa bawat sa atin na tayo po'y sangkap ng kanyang katawan at kaisa tayo ni Jesucristo at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo namamatay. Katulad po ng pagkain ng bunga doon sa halamanan, namatay ang tao, namatay din si Kristo. That's why book of Ephesians chapter 1, God said, I choose you in Christ Jesus. Already, before God created us, already God chose us in Christ Jesus. Kaya nga po sa Epeso kabanata 1 sinabi niya, hiniram ko na kayo, pinili ko na kayo sa simula pa lamang, bago pa lamang tayo nilikha, hiniram niya tayo kay Jesus. Yeah, you are one body with Jesus Ibig Christ. sabihin tayo isang katawan kasama ni Jesus Kristo. Yeah, but if you die, don't worry because my son Jesus Christ will die for you. Huwag tayo mag-alala kahit na tayo mamatay sapagkat si Jesus Kristo na aking anak ay mamamatay para That's sa why even though people God created us, this predestination, Christ Jesus must shed His blood for us. Yan ang dahilan na bago pa lamang nilikha ng Diyos ang tao ay meron na tinatawag na unang pagkahirang sa bawat atin na naroon na po yung magbubugo ng dugo si Kristo para sa atin. Yeah, because God knows about all the creation. Only God is perfect, but all the creation not perfect. Sapagkat naunawaan ng mismo ng Diyos ang lahat ng kanyang manilikha na tanging siya lamang ang ganap at walang anumang ganap sa kanyang mga nilikha. If there's God, diba, there's glory of God, and then we can really understand, oh, God sitting on the throne of God. If from God, you cannot separate from God. Naniniwala tayo kung makikita talaga natin yung kalwalhatian ng Diyos na nandun sa kanyang trono, maaaring hindi tayo makukuha magkasala. Bakit? Sapagkat nakikita natin ang kanyang kalwalhatian. Yeah, same like Hindi tayo mali sa kanya. if the police, we cannot do wrong, diba? Katulad din yan po na sa mga harapan ng may pulis, kung halimbawa may pulis sa iyong harapan, hindi ka gagawa ng hindi maganda. But all the criminals, they do something at the back of the police, some in the dark side. Pero katulad nga po ng mga kriminal, gumagawa po sila ng kanilang mga krimen sa likuran ng mga pulis o sa kadiliman para hindi makita. In the Garden of Eden, there's no God, diba? Only God prepared the tree of the knowledge of good and evil as a shadow of God Himself. Sa Hardin ng Eden ay wala roon talaga ang Diyos sapagkat para malaman nila na nandun ang Diyos ay inilagay ng Diyos yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. If there's God's throne of God in the Garden of Eden and God's glory, diba? They cannot eat the fruit. Sapagkat kung nandoon talaga mismo yung trono ng Diyos at naroon yung kalwalhatian ng Diyos na nakikita ng mga taong kanyang nilikha, hindi sila kakain ng bawal na pinagbubuhay. But there's no God, diba? Only just this sign of God. That's why at the time come, they lost about God. Pero dahil wala doon ng Diyos at naroon lamang ay ang nagpapakita o nagpapatunay na meron Diyos, kaya sila ay nagkasala. Anyway, they eat the fruit by the devil. But even though there's no devil, finally one day they eat the fruit. Pero alam niyo po ba na maaaring maunawa natin mabuti na iyon ay kinain nila dahil sa diablo. Pero kahit wala ang diablo, darating ang panahon, kakanin nila yung pinagbabawal. Only God is perfect. Sapagkat ang Diyos lamang ang ganap. Only Jesus Christ can die on the cross for us. Si Jesus lamang ang pwedeng mamatay sa krus para sa atin. We cannot die for others. Only Jesus Christ died for us. Hindi natin kaya mamatay para sa iba. Si Jesus lamang ang pwedeng mamatay para sa iba. God Himself died for the man, diba? Na ang Diyos ay namatay mismo para sa mga tao. Jehovah God became man and died for us. Na yung si Jehovah na Diyos ay namatay para sa atin. You can you die for the small ant? Pwede po ba kayo mamatay para sa mga langgam? But thanks God, because people creation of the world, people God created us already. God chose us in His love in Christ Jesus and accept as a son and make one unity, one body, one body. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pasimula pa lamang bago tayo nilikha ng Diyos ay hinirang niya tayo sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman tayo po ay pwedeng mamuhay sa kapayapaan at sa kanyang pag-ibig. Yeah, that's why 2,000 years ago, Jesus Christ, oh, this is my body, this is my wife, and then He asked God Father, I'll go to my wife, my body, and then I said,
again, I'll make one body. Kaya nga po 2,000 taon na nakalipas na makita tayo ng ating Panginoon Jesus na sinasabi niya, ito ang aking katawan, laman ng aking laman at buto ng aking batot. Kaya naman nagpaalam siya sa Ama, kailangan kong puntahan ang aking magiging That's asawa, why even magiging isang though katawan. after dying Jesus on the cross, he remained. He went to go to heaven, but he remained his body in the world. Kaya naman, kahit na po si Jesus ay matapos mamatay at iniakit sa langit, nanatili yung kanyang katawan dito sa lupa. Yeah, you see Ephesians chapter 5. Efeso 5. Okay, sabay-sabay tayo. 25, 26. 25, 26. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Apostle Pablo, he saw God's mystery and then understand about the church. Nakita mismo ni Apostol Pablo yung lihim ng ating Diyos. At hindi kanya pinanalo. And then he said, Jesus Christ, he came to us, he laid down his life for his wife. At sinabi niya mismo na si Kristo ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa kanyang asawa. Yeah, Jesus Christ died for the church. Of course, all the men, but today, Jesus said, I died for you. Ibig sabihin ito, namatay si Kristo para sa kanyang iglesia. Oo nga naman, namatay talaga si Kristo para sa lahat ng tao. Pero ngayon, maliwanag na sinasabi niya sa atin, namatay ako para sa iyo. And then how about verse 26? He's washing of the water by the Logos. At nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita ng Logos. Because 27, okay, sabay-sabay. 27, upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yeah, why? Because he want to make glorious church in him. Bakit? Sapagkat ang nais niya ay makatatag ng isang maluwalhating iglesia sa pamamagitan niya. Yeah, that's why from verse 20, all the husband, you must love your wife like as Jesus Christ loved his body. Kaya naman sa 28, yung pinakiusapan niya mga lalaki na mahalin ang kanyang asawa, katulad ni Kristo na mahal niya ang kanyang iglesia. Yeah, because why? We are his body and his flesh. Sapagkat tayo ay kanyang katawan, tayo ay kanyang laman. That's why Jesus Christ left from God the Father and came to us to accept as his wife. Kaya naman iniwan niya ang kanyang ama at umaliko siya sa atin at tanggapin tayo bilang kanyang asawa. He want to unite one body, one his body. At ang hinahangad niya magkaroon ng isang katawan. Yeah, it is Bible, diba? It's Bible. At yan ang sinasabi ng It's Biblia. God. Thanks God. Really, you are really different being, special man. Kaya nga po masasabi po natin na tayo po'y kakaiba sa mga nilalang ng Diyos. Isang espesyal na nilalang. When we into the kingdom of heaven, we'll be surprised. We cannot understand how much we will be glorious one. Kaya naman doon sa kaharian ng langit, pagpasok natin doon ay magugulat tayo sapagkat gaano yung kalwalati ang tatanggapin ng bawat isa. Hebrew chapter 2 said that we will be glorified with honored. Hebrew chapter 2. Sa Hebreo Kabanatang 2, tayo po'y dadakilain sa pamagitan ng kanyang kalwalati. 1 John chapter 3 verse 1. We can understand when we meet Jesus Christ, but when we meet Jesus Christ, we can see, we'll be same Jesus Christ. Unang Juan Kabanatang 3, talatang 1, maaari hindi pa nahayag ang ating magiging kalagayan sa harapan ng ating Panginoon, pero maliwanag na tayo iluluwalhati katulad ng kay Kristo. Yeah, Apostle Paul said, diba, Jesus Christ will change this body as a glorious body, same body of Jesus Christ. Kung paano sinabi ng ating ni Apostol Pablo, napapalitan ng Panginoon ang ating katawang nabubulok ng isang katawang maluwalhati. No? Acts chapter 3 verse 21. Gawa 3:21. Okay, sabay-sabay. Na siya ay kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli ng dati ng lahat ng mga bagay na sinilita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Yeah. God mentioned Jesus Christ
who was preaching to you people, like as people, he may send, will send, means will send to you Jesus Christ. At sinasabi dito na itinalaga si Jesus nung una pa upang tanggapin ng mga marami ng mga tao. Verse 19 and 20 through verse 9, you can understand. When you really repent, convert, really, like as kill old men, when you kill old men, God will send to you Jesus Christ. At sinabi doon sa 19:20, kung kayo magsisisi at mga babalik sa Diyos, ibig sabihin kapag namatay ang ating lumang pagkatao, doon pa lamang natin matatanggap sa Kristo. And then verse 21, okay, sabay-sabay. 21, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli ng dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat na ng buhay. Yeah. Heaven must receive until the time of the resurrection of all things. This all, not things, but all is church, church. Jesus Christ is church, all. Until the resurrection of the church, Jesus Christ must stay in heaven. Na kailangan tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagsauli ng lahat ng bagay at yung lahat doon ay ang iglesia ang tinutukoy. Kaya naman kailangan niyang manatili doon sa langit. How many? In the book of Revelation, 144,000. At ang bilang na binabanggit doon ay 144,000. Through body of Christ, like a son, the rise of a young man, 144,000. Until that time, Jesus Christ will wait in the heaven. Sa pamagitan ng katawan ni Kristo, na ihahanda po 144,000 at hihintayin ito ni Yesu Kristo doon sa langit. That's why God said to angel, diba, don't try to harm to men or others until God sees the 144,000. Kaya naman iniutos ng Diyos sa mga anghel na huwag niyong sasaktan ang sangkinapal hanggat hindi natatatakan ng Diyos ang sa Kanya. Colossians chapter 3 verse 11, diba? Only Jesus Christ the all is the past. Original word is past, is all. Sinabi nga po doon sa Colossus Kabanatang 3, talatang 11, na siya ay nasa lahat, si Kristo ang lahat at sa lahat. And his body is also all. That's why he want to stay only in all in the church. Kaya naman, yung tinutukoy doon na lahat ay yung kanyang katawan. Kaya naman inanais niya manatili sa kanyang iglesia. Hallelujah. Amen. Okay, Israel's history, but that is shadow of our past life. Ang naging kasaysayan ng mga Israelita ay buhay nating mga mananampalataya. You see, according to 1 Corinthians chapter 10. Now, Apostle Pablo explained about Corinthians chapter 10. Pinapaliwanag na po sa Pablo yung unang Korinto kabanatang 10. They were all baptized into Moshe in the cloud and in the sea. Sa G2, ang lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. And they all eat the same spiritual food. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain din ayon sa Espiritu. And also drink spiritual drinks, but spiritual not from the spiritual that was Christ. At lahat ay nagsinom ng sinumin din ayon sa Espiritu sapagkat nagsinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. Ang batong yaon ay si Kristo. In the desert, Israel people, they drink water from the rock. From Jesus Christ. Ibig sabihin, magyang mga salita ay naranasan po ang pag-inom ng tubig mula kay Kristo. But verse 5, almost many will die because God was not will please all. Sa 5, bagamat ang karamihan sa kanila ay nangamatay dahil hindi sila naging kalugod sa Diyos. Verse 6, this is an example of our spiritual life. Sa 6, sabi niya, ang mga bagay nito nangyari, pawang naging halimbawa sa amin. Okay, you understand Exodus of Israel from Egypt. Kaya maunawa natin mabuti kung ano ibig sabihin ng paglabas ng mga Israelita mula sa Egypto. But when God called Abraham and promised to Abraham, God said to Abraham, not yet time. Your descendant will go to Egypt and after 100 years will come back. Why? Because I did not yet prepare the Canaan place.
Nang tawagin ng Diyos si Abraham ay sinabi ng Diyos sa kanya na hindi pa nahanda ang lahat. Kaya naman kinakailangan ang iyong lahi ay mapunta doon sa Ehipto upang mapaalipin sapagkat hindi pa naihanda ang lahat. Ang tinutukoy niya doon na hindi niya pa naihanda yung Kanaan. Yeah, God said, Amori tribe's sin is not yet come to come to the pool is not yet grown up. Ibig sabihin, hindi pa nananatili yung mga Amoreo na nakarating sa ating kalooban. Yeah, because Canaan, all the family that's from the Ham, God wanted to destroy Ham by the God's people. Sapagkat inanais nga po ng Diyos na hatulan po yung lahi ni Ham sa pamamagitan ng bayan ng Diyos. Yeah. God said, not yet, Amori tribes, Canaan people sins not yet come to me. Kaya nga po sinasabi niya doon na hindi pa handa yung mga Amoreo na yun. Finally, they came up from Egypt, but this problem of the own self, our old self, their old self. Hanggang sa tumating ang pagkakataon na sila inilabas mula doon sa Ehipto, pero ang naging problema nila ay ang kanilang lumang pagkatao. Because their old self was in Egypt, but they saw old self, they saw idols and even the worship to idols. They saw culture of the evil cultures. Dahil nanatili po yung kanilang lumang pagkatao doon sa Ehipto sapagkat nakita nila mga pagsama sa Diyos-Diyosan, nakita nila yung kasamaan na ginagawa sa Ehipto. That's why even though they saw God's signs and wonders, but sometimes they angry to God, they complain to God, and then said, "Let's much better. Let's go back to the Egypt." Kaya naman sa kabila na nakita nila yung mga tanda at kababalagan na ginawa ng ating Diyos, sila po'y nagnanais pa na bumalik mula sa Ehipto. Yeah, today that's why some Christians go back to the world, diba? Kaya nga po marami mga Kristyano bumabalik sa And sanlibutan. then even though they are still in the church, but their mind is in the world. Na kahit na po yung kanilang makatawan ay nasa loob ng iglesia, pero kanilang kaisipan ay nasa sanlibutan. Yeah, even though one feet is in the church, other side is in the world. Kaya maaari po yung isang paa ay nasa loob ng iglesia, yung isang paa ay nasa Yeah, sanlibutan. like a Sunday Christians, diba? Kaya nga po yung mga Kristyano panglinggo lang, There's no salvation. walang kaligtasan. Yeah, that's why the First Corinthians chapter 10, they will kill in the desert all. At sa unang Korinto kabanatang 10, kaya sila namatay doon sa iyo. Of course, that is like a Church of the Grace. I want to call Church of the Grace. At masasabi natin na Better church. tutuloy natin ito na iglesia ng biyaya yung sa ilang. Yeah, because by the Jesus Christ, the grace and the truth come to us. Sapagkat sa pamagitan ng Kristo, ang katotohanan ay dumating sa atin. Yeah, there's nothing about only just by faith we save from our sin. That is Grace Church, Grace Church. Wala tayong magagawa, kaya naman masasabi po natin na ito'y iglesia ng biyaya. Like I said, Romans chapter 3 and 3 to 5, that's Grace Church. Without doing anything, only just by faith, salvation, accept salvation. Katulad nga po na sinabi sa Roma Kabanatang 3, 4 at 5, na wala tayong ginawang anuman, kundi tayo umasa lamang sa kanyang biyaya. Yeah, but there's no not sure, diba? Even though they have come to church, but there's no sure their salvation. Pero kahit na po sila dumadalo sa iglesia, walang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Of course, there's some person will be saved, like as Moshe, diba? Moshe, he could not into the Canaan, but he saved. At maaari sila'y matulad kay Moises, maaari si Moises ay hindi nakarating doon sa Kanaan, pero siya ay naligtas. But even though they are still in the Church of Grace, but nearly depend. If they know they are nearly sinner and depend, they can be saved. Pero sa kabila po ng kanilang pananatili sa iglesia ng biyaya, kung sila po'y tunay na magsisisi at tunay na manunubalik sa Diyos, maaari sila'y magkaroon ng kaligtasan. You know, today, what is our problem with message when we preach the gospel? Alam niyo po ba kung anong problema natin ngayon sa ating pangangaral ng Ebanghelyo? We asking to unbelievers, we begging, oh, please come, please. Believe in Jesus. Na para tayo mismo ang naninikluhod sa kanila at tayo po yung nakikiusap sa kanila, nagbabalik sa kanila, manalig naman kayo kay Jesus. That's why even though when they come to church, they are so proud, diba? Oh, I am very important. Okay, I'll go to church. I'll attend church. Kaya naman kapag dumalo na sila sa loob ng iglesia, nagkakaroon sila ng pagmamalaki at sinasabi nila na, kaya ako nandito dahil sa akin. Yeah, but how about Bible? Depend, diba? If you are dependent, you will surely die. Pero sabi mismo ng Biblia na kailangan kayo magsisi
Sapagkat sa pamagitan ninyong pagsisi, kayo'y mamamatay. Yeah, John the Baptist said, repent and not bear fruit, God will cut down your tree and then thrown to the fire. At si Juan Bautista mismo nagsabi na kayo magsisi sapagkat kapag ka hindi nasumpungan ng Diyos ang bunga sa inyo, kayo'y puputulin at itatapon sa Let them come to Jesus and nearly understand they are sinner and then repent. Hayaan po natin na sila'y lumapit kay Jesus at maunawaan nila na sila'y makasalanan at sila'y magsisi. Hallelujah. Amen. That is salvation. Yan ang kaligtasan. Yeah, even though really they are believing Jesus, like a true mind believing Jesus Christ after coming to God, there's still salvation. Kaya kahit na po sila'y manalig at mahuli na sila sa pananalig, meron na pa naman silang kaligtasan. Yeah, like I said, I'm sorry, but we are almost churchy pastors and workers. That's like I said, First Corinthians chapter 5, diba? This one man, he's believers, good believers, but one day, by the devil, he got Potiphar's wife. Tayo po lahat na naririto ay halos mga manggagawa at mga pastor. At masasabi kong ako humingi ng pamanin sa iyo. Pero doon sa unang Korinto, kabanatang 5, ay meron po doon isang lalaki na inasawa niya ang asawa ng tatay niya. Yeah, but how about Apostle Pablo really angry to church members? Pero si Apostol Pablo ay naghalit po sa mga membro ng iba. Why he's still in the church? Because by the east, like it's east, the spread all the bread. This sin will spread all the church. That's what you have to kick out him from the church. Ang sinabi niya doon na bakit nananatili ang tao ito sa loob ng iglesia. Sapagat para siyang isang lebadura na kapag ang lebadura ay naihalo sa buong masa, lahat ay nahahawa. Yeah, because in the last day, his spirit will be saved, but his body, devil will get his body. Sa huling araw, maaaring maligtas sa kanyang kaluluwa, pero ang kanyang katawan ay kukunin ni Satanas. Which means his spirit came into the kingdom of heaven, but there's no resurrection, life of resurrection. Maaaring ang kanyang espiritu ay mapupunta sa karya ng Diyos, pero hindi siya makasama sa unang muling pagkabuhay. That's why in the kingdom of God, they cast out from the city, from the Jerusalem, and then stay outside with casting nets of teeth. Kaya naman doon sa karya ng Diyos, siya ilalabas mula doon sa kaharian ng ating Panginoon at itatapos sa labas at doon magagalit ang kanyang ibig. Because time of no, it is very hard to believe in Jesus Christ because even the soldiers, they know they are Christian, already they slave. Maging sa panahon ng Roma, ay napakahirap po talagang manampalataya sa ating Panginoon. Kaya naman kahit ng mga sundalo ay alam na nila katotohanan, ayaw nila dahil alam nilang papatayin sila. Yeah. One time, he nearly believed in Jesus Christ. He had strong faith, but by the devil comes into God. Kaya kahit na po siya ay nakakilala sa ating Panginoon, pero dumating ang araw na siya po'y tinukso ng diablo at siya ay nagkasala. That's why, this is Hebreo. Where's the verse? Yeah, where's the verse? Intentional. If you will commission to God intentionally, there's no salvation. At nakalagay nga po doon sa aklat ng Hebreo na kung ang kasalanan ay sinasadya mo na gawin, ito'y malaking kasalanan. There's no salvation. Wala ka na magiging kaligtasan. By the mistake, because you have a weak body, that's why you have mistake. Tayo may mga kainahan sa ating mga katawan, kaya naman maaari tayo nakakagawa ng kasalanan. But if you said to yourself, it's okay, God already saved us, that's why intentionally, purposely, you try to commission to God, there's no salvation. Kaya po, kung halimbawa sasadyain na po natin na gumawa ng kasalanan, maaaring mawala na sa atin ang kaligtasan. Okay, now we can separate Church of the Grace and Church of the Truth. Kaya nga po ngayon na naipag-iwalay na natin yung iglesia ng biyaya sa iglesia ng katotohanan. Church of the Grace, even though totally not kill all self, they cannot be saved. At sa iglesia ng biyaya, hindi pa man nila lubos na papatay ang kanilang lumang pagkatao, hindi sila But maliligtas. they cannot into the rest of God. Pero hindi sila makapasok sa
kapahinga ng Diyos. Only those who are not learn good and evil by the devil. You child born child in the death taken into the Canaan. Yaw lamang tunay na hindi nakaalam ng mga bagay na masama na ginawa ng Diablo o yung mga isinilang sa ilang na hindi nakita yung masama at mabuti ang papasok sa Kanaan. Yeah, that's why it is important how to kill our old man. Kaya po napakahalaga kung paano natin mapapatay ang ating lumang pagkatao. Yeah, Jesus said simply deny yourself. Then yourself is my old man, myself. At kaya sinabi ng ating Panginoon na limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Ibig sabihin yung lumang pagkatao. Yeah, older men, we have own mind, very strong. It is like a stronghold. At alam niyo po ba na lahat ng mga tao ay mayroong sariling kaisipan at ito yung kumukontrol sa ating Yeah, even the believers and pastors, but Bible said like this, but we have strong our own knowledge, own doctrine. It's very strong. Kaya kahit mananampalataya o mga pastor man ay meron tayong tinatawag na sariling kapasyahan na kumukontrol sa ating puso at isipan. This stronghold we receive from the seminary and from the other pastor teaching. No, from the non-teaching become strongholds. At itong matitibay na kuta na ito na nanatili sa atin ay maaaring natutunan natin sa pamamagitan ng mga ibang seminar, sa mga ibang pagtuturo po ng mga pastor. That's why we have to destroy these strongholds by the Holy Kaya Spirit. kailangan po natin sirain yung maling mga kuta na yun sa ating mga kaisipan. That is our old man, old Iyan self. ang ating lumang pagkatao. And this when kill our old man, Jesus Christ finally leaving us. At kapag namatay na yung ating lumang pagkatao, doon na mabubuhay sa ating si Kristo. Galatians 2 chapter 20, diba? After crucified on the cross and die, and then Jesus Christ leaving us. Galasya, Kabanatang 2, talatang 10, kung tayo mamamatay kasama ni Kristo doon sa krus, si Kristo na ang Yeah, mabubuhay sa when our old man died, no longer lives us, diba? By self, but Jesus Christ live in us. Ibig sabihin kung mamamatay na ating lumang pagkatao, hindi na tayo mabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang mabubuhay sa atin. Yeah, okay. Romans chapter 6, Roma, Kabanatang 6, verse 6. 6. Okay, sabay-sabay tayo. Na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip ng napako sa krus, upang ang katawang salarin ay mag-iba, at ang sa gayoy huwag na rin tayo maalipin pa ng kasalanan. Yeah, now we said about old man was crucified with Jesus Christ. Na lahat ng ating lumang pagkatao ay nakalakip ng namatay na pako sa krus. Yeah, we understand, diba? But it is important. That's why the body of the sin might be done away, that destroyed away. Upang ang katawang salarin ay mag-iba at hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Hallelujah. Amen. Yeah, because there's no good also in our part. Sapagkat wala pong anumang mabuti sa ating katawan. Yeah. Verse 13. 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Yeah, if we are not killed, this also our body with our old man, we cannot be instrument of the God's righteousness. Kaya po kung hindi natin mapapatay ang ating lumang pagkatao sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos, hindi tayo pwede maging katwiran ng Diyos. Yeah. Colossians chapter 2 verse 11. Kolosas 2:11. Yeah, that says about circumcision of Christ. Ito po yung tinatawag na pagtutuli ni Kristo. Yeah. Like the Old Testament times, from the time of the Abraham, God asking to Abraham's family, Hebrew people accept circumcision. Kung paano sa lumang tipan ay iniutos ng Diyos mula sa pamilya ni Abraham na kailangan silang tumanggap lahat ng pagtutuli. Yeah, of course, today we don't need the circumcision because it is same water baptism. Sa ngayon, hindi na natin kailangan ng pagtutuli sapagkat ito'y katulad na rin po ng pagbabautismo. Yeah, verse 11, okay, sabi. 11, na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Yeah, putting off, diba? Cut off, that after throw away from our body, that is circumcision of Christ. Ang tinatawag na pagtutuli ni Kristo ay inaalis yung mga bagay na sobra, labis sa atin. We have no time, only verse 17, okay, sabi. 17, na isang anino ng mga bagay na nagsisigati, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Hallelujah. That's why after nearly accept
this circumcision of Christ, our body can belong to Jesus Christ. Kaya nga po, matapos po tayong tumanggap ng pagtutuli ni Kristo, pwede na tayong maging kabilang kay Kristo. Yeah, because God asking to our body, diba? Your body must be my part, my members. Ang hiniling ni Kristo sa atin ay yung ating katawan ay maging bahagi ng kanyang katawan. Yeah. That's why Bible said, diba? Your body has temple, and then our bodies also members of the Jesus Christ. Kaya naman sinabi ng Biblia na yung inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang inyong katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo. Philippians chapter 1, 20-21. Pilipos 1:21. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yeah. When our old man died with our simple body, Christ can manifest in our body. Kaya kapag ang ating katawan na makasalanan ay namatay para kay Kristo, si Kristo na po ang magmamanifesto sa atin. From that point, verse 21, to me, to live is Christ, and then to die is gain. At mula doon ay makikita sa atin na sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yeah, Romans chapter 14, 7-9. Roma 14:7 hanggang 9. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. At kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo ay nangamamatay. Kaya't sa nabubuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Yeah. Even though John chapter 17, verse 22-23, it discussed the prayer of Jesus Christ, prayer of the Jesus Christ. I am in you, you are in me, also we are one. At doon sa 1, kabanatang 17, talatang 22 hanggang 23, ang naging panalangin ng ating Panginoon Jesus, na ako'y sumainyo at kayo sumasa akin upang tayo maging isa. Old Testament times, David, he saw about the church. Sa lumang tipan ay nakita ni David ang iglesia. This is Psalms 133, verse 1-3. Yun po'y nakalagay sa awit 133, talatang 1 hanggang 3. Please, you try to understand how much beautiful of the body of Christ church. Kaya isipin natin mabuti kung gaano po ang kaganda yung katawan ng ni Kristo. Verse 1, David said, how good and how pleasant it is for brothers to be dwell together in unity in one body. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masakit. Psalms 133, verse 1. Sabi niya, masdan ninyo ang pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Okay, verse 23. 2 at 3, parang mahalagang lagi sa ulo na tumutubo sa balbas na sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng habog sa Hermon at tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay magpakailan. This is true body of the church, and then God commands blessing to church that is eternal life. At ito yung katawan ni Jesucristo na siyang iglesia, kaya naman ito'y kanyang pinagpala. Romans chapter 12, verse 4-5, there's one body but many members. Roma, kabanatang 12, talatang 4 hanggang 5, bagamat maraming sakap, pero isang katawan. Verse 5, there's one body in Christ, and then this individual, you are different members on another, but one body. Sa 5, isang katawan kay Kristo, pero maraming sangkap na sumasa sa isa. Because 1 Corinthians chapter 12, verse 13, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, by one Spirit, we are all baptized into one body, and then all we drink one Spirit, one Spirit. Sabi doon sa 1 Korinto 12:13, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayo lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Griego, maging malipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. And then Ephesians from chapter 2, verse 16, also says about church. Epeso kabanatang 2, talatang 16 ay tumutukoy din sa iglesia.
Okay, we have no time. That's why only 18, sabay-sabay. 18, sapagkat sa pamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang spirito rin sama. Yeah, through Christ Jesus, we both have access by the one Spirit to the Father. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, tayo po ay makalalapit sa Diyos sa pamagitan ng kanyang Yeah. Espiritu. In the first step, we have to be through body of Christ, and then finally we can be God's children. Kaya nga ang unang hakbang ay kailangan maging sakap muna tayo ng kanyang katawan at pangalawa ay tayo maging ang kanyang But God the Father does not accept one by one, diba? We have to together in Jesus Christ and come to me. Pero hindi po dinadais ng Diyos na isa-isa tayong tanggapin, kundi kailangan muna tayo lumapit kay Kristo para tayo maging sakap ng kanyang Yeah. katawan. God said, diba? God the Father said, you want to come to me? You have to be one body by the Holy Spirit in Christ Jesus and come to me. Na sinasabi niya nga po, kung gusto niyo lumapit sa akin, kayo magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu, sa tulong ng ni Hesus Kristo, kayo makalapit sa akin. It is the meaning of the access. That's pin number. Like it's, when you open computer, there's pin number. Ibig sabihin, ito po yung ating magsisilbing karapatan. Parang halimbawa po ay sa isang computer na bago natin mabuksan ay meron tinatawag na PIN number. Yeah, and then verse 19, diba? Also in Christ Jesus, we become one household, God, one household, one As body. sa 19, sa pamagitan ng Kristo tayo magiging isang sambahayan ng Diyos. And then we, until verse 22, in Christ Jesus, we can make one building joined together. As hanggang sa talatang 22, sa pamagitan ng Kristo tayo magiging sama-sama na isang gusali. And then we can be dwelling place of the Holy Spirit as in body in Christ Jesus. At pwedeng pa tayong panahanahanan ng banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Kristo. That's why Ephesians chapter 4, verse 1 and 5, diba? 1 to 6. Again, Jesus said about also church of God. Efeso 4, 1 hanggang 6. Tinutukoy niya rin ang tungkol sa iglesia. He said, you understand why you are called? You are called. Why? Because to establish of the church. Maintindihan ninyo kung bakit kayo tinawag upang maitatag ang iglesia. That's why that verse 3, okay, sabay-sabay. 3. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Yeah. That's why verse 4 and 5, that's why you are called, and then you have only one Lord, one faith, one baptism, one family. Ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag upang kayo magkaroon ng isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yeah. And then verse 6, one God, one Father of all, and then who is above all, and then He is also in all. At sa 6, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat at nasa lahat. Yeah, it is saying, God the Father also is in the church. Ibig sabihin, ito'y katulad din po sa Diyos Ama na siya'y nasa iglesia. Yeah, Ephesians chapter 4, verse from 11, that's why God called prophet, and then apostle, prophet, also evangelist, pastor, and teachers. Why? To be church. To be Efeso church. 4:11, kaya naman dahil dito'y tumawag siya ng iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang ibang ebangelista, ang iba'y pastor, at iba ay guro. And verse 13, okay, sabay-sabay. 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yeah, that's why unity of the faith, unity of the one knowledge of the Son of God, and then to be perfect. Ang sabi dito, ang kailangan natin pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa ng pagkakilala sa anak ng Diyos, ibig sabihin may isang And then pananampalataya. we together, we have to bring up to until Jesus Christ. At tayong lahat ay kailangan lumago katulad ni Yesu Kristo. You see all the book of the Ephesians. Ephesians chapter 4, 22, 23. Okay, hanggang 27. 4:22 hanggang 27. At ang inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa pagkalaya ng pagdaraya. At kayo'y na magbago ng sa spirito ng inyong pag-isip,
At kayo'y nangagpis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay dinala sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya napagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sakap ng isa't isa sa atin. Kayo'y magalit na huwag kayo magkasala, huwag lumubog ang araw na inyong galit. Nibigyan daan man ang diablo. Yeah, verse 20, put off. You must put off the old man, old yourself, and then put on, 24, put on a new man in Christ Jesus. Sa 22 ay kailangang iwanan yung ating dating pagkatao. Sa 24 naman ay isuot yung ating bagong And pagkatao. then finally, you can have to be through the body of Christ, and then you can overcome the devil, evil one. At sa kalulian, kapag tayo naging matagumpay, pwede po natin mapagtagumpayan ng masama at ang diablo. All let's pray. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Yeah. Oh my soul, overcome this time, all let's pray. O my soul, overcome. Tatlong beses na tayo po'y manalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. O my soul, overcome. Ama namin Diyos, tunay nga po, Ama, na sa hapon ito, ipatuloy mo din sa aming kailangan. Panaging sa aming iglesia. Sa aming iglesia, Panginoon God, na nagkakaisa para kay Kristo. Sa aming iglesia, Panginoon God, na nagkatagumpay laban sa aming unang pagkatao. Sa pagkatao, maghahari sa amin si Diyos ko. Hindi namin mapagtatagumpayan ang aming unang pagkatao. Kaya dalangin po namin ang mga ikaw ang magpasupang buwan. Sa lamang kumalaw, ikaw lamang maghahari sa aming mga buwan. At kaya Mama, napakita mo kami pa yung Diyos, nakalapit sa harap ng hatawa ni Kristo. Nagkakaisa kayo ng abad sa isang pananampalataya. Nagkakaisa kayo ng ginaganak ang apilan ng Ginoo sa akin ng Diyos. Habang mo kami nahihintay sa hatawa ni Kristo, ikaw lang ang mamanap ng bahay. Ikaw lang ang mamanap sa amin. Sa ilangan namin ang tinitiwalang lahat. At ikaw lang ang pangilangan ng pagkakahari. Ang gagalaw sa buhay namin ng Diyos. Ingatan mo kami lalo, Panginoon God. Sa ilangan namin pinagkakatiwala sa ating bagay Panginoon. At naniniwala kami ng Diyos na kami sa namin ng iyong katawan ay isang malaking pagkapala para sa amin sapagkat ikaw ang tunay na ulo ng iglesia. At kaya Mama, dapat hindi kami hindi umiwalay sa iyo. Pagpos, hanapin namin ang iyong kapiran, hanapin namin ang iyong ipinagkalooban, at hanapin namin ang mga bagay na nais mo at nasa para sa amin. Salamat Mama, tinagin namin ang gatang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos. Pagkatapos po natin magsiya, pwede na po kayo bumalik dito. Amen. Meron po niya sa inyo si Len, birthday niya.